programang Dala ng Kamaturan, Dala ng Kauswagan. Sa kalawa pong bahagi ng ating pong palatuntunan ng ating programa, magkakaroon po tayo ng ilang mga komentaryo sa ilang mga paksa na ating pag-uusapan. Nakakasama po natin ngayon, ang ating pong madalas na katandem sa ating pong programa kapag pinagkakatiwala sa atin ni Kuya Aaron ang ating pong programa, si Kuya Neil. Kasamang Jeffrey, nais kong batiin ang ating tagapakinig at nanonood ng UYMS Radio. Sa ngalan po ni Kuya Aaron at nabigyan po ng pagkakataon ng inyong lingkod upang iparamdam naman sa ating mga manonood at pagpatuloy ng advocacy ni Kuya Aaron na ang kanyang advocacy ay tungkol po sa sambayan ng Pilipino upang makatulong at maipadama ang kanilang ninanais sa bayan ito. Well, itong mga nagdaang linggo, Kuya Neil, napakarami natin mga napuntahan at napasyalang mga lugar na kung saan marami rin tayong mga na-cover ng mga gawain dito po sa iba't ibang panig ng ating probinsya. Well, ang bibigyan lang natin muna ng iba yung tuon ng pansin, yung kahapon ng mga nangyari ito napakalagang mga gawain ang nangyari dyan sa loob ng Camp Labanera kung saan unang-una, dito ginanap yung Samar Partnership for Peace and Development, na kung saan lahat ng mga delegate at mga kinatawan ng iba't ibang ahensya nakasapi ng SPADE, kabilang na yung mga kasama nating media, ay dyan nga po ginanap sa conference hall ng 8th Infantry Division na si General Tabaquero mismo ang nakapagbigay, nag-welcome sa kanila. At sa Action Jepo yata, naganap din ang mga pagtatapos na tinatawag nilang candidate soldier course. Ito po mga kaibigan ay mga kapalit ng mga nagsi-retired ng mga sundalo at yung iba naman inasabi na rin at yung iba naman ay nag-retired na. Siyempre, pinalitan nila ng mga matitino at kwalipikadong sundalo na nag-training at sinala talaga ito pa Action Jepo na talagang sinala ito bago makapasok. Biro mo, libo-libong aplikante. At talagang nakikita natin ang ilan lang ba yung ilan lang graduate, ilan yung natanggap, qualified at nakagraduate, mga hindi pa umabot ng 2 ganan, Kuya Neil? Oo, sinala nila talaga ito makikita natin disiplinado at karamihan Action Jepo ay mga nakapagtapos. Biro mo yung number 1 ano pa rin, licensed teacher pa rin. At balita natin maraming mga kasama nila dyan na college graduate. At sa iba ng mga high school graduate, hindi talaga merong special skills. Yes, at sa usapin yan, na nakapagpatapos na naman ng isang ng mga makabagong hanay ng kasundaluhan ng 8th Infantry Division, siyempre sa pangalaga ng Division Training Unit, na si Colonel, ng commander nila, meron na naman po ngayon pinaprosesong mga aplikante. Kung mapapagawi po kayo dyan, mga minamahal natin kababayan, dyan sa may kampo ng Camp Lucban, sa Camp Lucban, ay nandyan ngayon ang mga pila ng mga aspirants, mga applicants ng candidate soldier na napapalit sa katatapos lamang na CSO, candidate soldier course dyan sa 8th Infantry Division. Saka si Jeffrey, habang tumatagal, nagiging ang sundalo natin, nagiging professional na talaga. Minsan nga may iyakin, minsan nakakasalubong ito mga ito Yes. Dati kasi nung mga bata ko, mga sundalo lang wala naman ginagawa yung mga sundalo, nagtutokit lang nagiinom lang yan. Pero ngayon po mga kaibigan, mga sundalo, ginagalang natin sila. Sir, magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat sa inyong subaybay. At alam namin na kayo profesional, pinapakita nyo ang disiplina sa mga sibilyan at patunay na patuloy ang kanilang gawain na ikabubuti ng ating bayan. Basta ka, alam mo, Action Jepo, pag army ka ngayon, hindi lang ikaw ang masisira buong army. Kaya nakikita natin na itong sa panahon ni Commander nila, si Major General Arthur Tabaquero, talagang sinasala nila, kailangan kwalipikado ang makapasok dito sa 8th Infantry Division at sa maging pupuntahan man nila kung saan man sila ma-assign. Doon pa rin sa 8th Infantry Division, yung pinakahuling bahagi ng kanilang gawain kahapon, ay nagkaroon naman ng pagbubukas ng kanilang semi-annual sports fest, yung intercolor, na kung saan binahagi-bahagi ang mga unit, ang mga opisina ng Stormtroopers Division, at nagkaroon ng limang team yata yan, 5 team Kuya Neil, na magkukumpit-kumpit, at in-stress nga doon ng kanilang commander na kahit paano naman na busy yung mga opisina ng kanilang mga kasundaluhan, ay kinakailangan din kahit paano ay maisantabi muna yung kamisan niya sa trabaho
para makilala naman sila sa usapin ng sports. Saka dyan natin nakita ko si Jeff yung kanilang pagkakaisa eh. Kasi parang isang pamilya lang itong mga mga sundalo dito. Parang isang pamilya lang, makikita mo sila sa hirap at ginhawa, sila magkakasama. Kung may sakula, sila pa rin ang magkakasama. So, nakakatuwa rin pagmasan na hindi na puro trabaho minsan na ang laging bigyan din ng pagkakataon naman na makapag-enjoy yung mga sundalo na paminsan-minsan siguro, 2 beses sa isang linggo, lalabas sila ng kanilang mga opisina, suot ng kanilang mga athletic uniforms, friendly competition. Tama lang ito, Action JP, kasi naman magsama ka. Sabi nga ko yan, pagkakatiwala mo yung kalita utak ng magos sa 10,000. Mas maganda na yung maituon mo yung iyong atensyon sa ganyang mga sports, sa mga ganyang bagay, kumpara sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Kasi yung mga sundalo kasi noon ng Action JP, dati nagsasabong lang yung mga yan. Pero ngayon, para lang sa physics, para maging physically fit ang mga yan, sila ay gumagawa ng paraan para maganda. Ito nga, yung pagbubukas nga ng Intercolor Sports Fest nila for the first quarter of the calendar year 2010, ang magbibigay sa kanila ng pagkakaabalahan sa loob ng kanilang kampo, hindi lang para hindi matuon ang kanilang mga bakating isip, bakating oras sa sa hindi makabuluhang bagay. No, ito maliban sa paglalaro, nag-enjoy ka na, nami-maintain mo pa yung physical stamina. Ganyan naman nakilala yung mga kasundaluhan, di ba? Kaya nga unang requirement ng magiging sundalo ay dapat physically fit ka. No? Mentally and physically fit. Kasi kung wala ka ng mga yan, at kung ikaw ay aspirant na maging sundalo, at wala ka ng mga yan, siguro maghanap ka na lang ng ibang i-divert mo yung isipan at paano na yung profession. Kasi Jeff, ano mo naman yung sundalo na manginginom. Sabi nga ni Kuya Aaron, wala pang manginginom na nakapunta na langit, di ba? Ano ang galas? 45 ba yun? 21? Tama nga, di ba? Kasi Kuya Aaron yung advocacy niya, kasi bilib ako sa tao na to eh. Kasi talaga naman wala pa naman talaga manginginom na. Kasi mahirap naman kung ikaw mismo na sundalo, manginginom ka tapos pagdating mo sa bahay mo, kasi may ibang nakilala natin hindi naman karamihan sa sundalo, dati siguro. Kasi bawat palakpak nila isang palakpak nila, isang fried chicken agad dyan. Pagdating sa bahay, isang palakpak nila. So ngayon, sabi niya, papalakpak sa asawa niya, anong ulam natin? Kasi akala niya, sa biros pa siya. Isang pagbabalitan na lang yan, pero ngayon, professional, tulad nga na sinabi ko. Let us focus on the present soldiers natin, na kung saan talaga nagagamit. Lalo ngayon, paparating na naman yung eleksyon, at hindi po kinakailangan talaga ng COMELEC ang tulong ng mga kasundaluhan na magpapantay, hindi lamang sa kabuuan ng kundi maging mismo dun sa mga politiko, sa mga kandidato na tinetreten yung kanilang buhay. Pero siyempre, dahil sa pagbibigay na rin ng basbas ng Komisyon ng Eleksyon. Kasi itong yung mga kapulisan, itong mga kasundaluhan, ay napapasa ilalim ngayon ng kapangyarihan ng Komisyon ng Eleksyon. No? Kaya nga, maging ang mga kasundaluhan na authorized sumawak ng baril, sa mga oras na ito, ay pinagbabawal sila. At laging inuulit yan ng kanilang commander, sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon ng kanilang commander, ang kanilang buti